Magandang umaga sa inyong muli mga tropa and welcome pong muli sa aming panibagong video. Nandito kami sa Lake Tabeo na kung saan ay pagpapatuloy namin ang aming kwento. This will be a whole day kasi yesterday kami dumating dito sa Lake Tabeo. Tatry namin maggala-gala at mag-ikot-ikot ngayong araw. So sabi nila ito daw yung green na bahay na yan. Ay, tindahan daw yan. Tara puntahan natin. Ito yung tindahan nila. Martinez Sari-Sari Store. Magandang umaga po. Welcome po sa lugar namin. Ang init nga po dito eh. So, punta natin yung Martinez. Sabi nila ito na tindahan. So, mamaya titingnan natin dito. Bibili tayo mineral water. Magandang umaga po. May mineral water po kayo? Magandang umaga po. Yung may galon po kayo? Na blue? Oh, ito lang po. Yan lang. Magkano po dyan? 120. Sige po. Eh, kakanvas ko eh. Wala yung mga tinda na. Ito yung mga paninda sila oh. Mga noodles. Mga paninda sila. Ano po pangalan nyo, kuya? Ate. Ay, ate pala. Charmaine. Charmaine? Magandang araw po. Welcome po sa aming YouTube channel na malupit. Mamaya ako na lang po ipatabi ko po yung isa. Baka mamaya magkaubusan nung babalik pa ako mamaya. Kasi tanong ko may tubig pa po kaso baka mamaya maubusan ako. Baka biglang maraming dumating mamaya. Ngayon pa. Sala yung mga paninda. May bigas din po kayo? Sala yung mga paninda nila oh. Diba? So mamaya babalik tayo. Mamaya ate salamat ha. Babalikan ko na lang po. Pina-reserve ko lang yung tubig. Thank you po. So after nating makapunta doon sa kanilang sari-sari store, hindi ko pa binili yung pinagalitan pa ako ng asawa ko ba't di ko pa binili. Sabi ko, marami pa kasi yung tubig namin. Ayoko kasing magkarga pa ng maraming bibit-bitin. So ang nasa isip ko is ubusin muna yung yung laman ng tubig kasi nga mabigat kami. So ayoko magdagdag ng mga dapat ikarga sa sasakyan. So yun parang thinking ko. So ang ginawa ko, hindi ko muna binili yung tubig, pina-reserve ko lang para in case kasi mamaya hindi naman namin maubos. Tapos binili ko, hindi rin naman namin magagamit pa yung tubig, no? So sayang naman, at least mabili siya ng ibang tao in case na umalis na kami at hindi naman kami matuloy bumili ng tubig. So si kuya pala, si kuya, yung asawa pala siya ni ni Ate Jorin. So siya yung nagbigay sa amin ng lettuce kahapon. Nung dumating kami, kasi may mga, syempre lupa nila yung lugar na yan, diyan sila nagtatanim ng mga karot. Tawag dito yung mga repolyo, lettuce, yan yung mga pananim nila na pagdating namin binigyan kami ni kuya. Yan pala yung asawa pala siya ni Ate Jorin. Hindi ko rin kasi alam. Kasi doon sa Facebook si Ate Jorin lang nakikita ko tsaka siya, pero hindi ko alam na mag-asawa pala sila, no? So kumakain kami ngayon ng breakfast. Ang natira kasi naming pagkain kagabi, yung sopas, madami yon, halos isang kaserola yon, di namin naubos. Siguro naubos lang namin mga more than half. So marami pa kaming natirang sopas. Ininit lang namin. Tapos mayroon naman kasi kaming dalang tinapay tsaka mga palaman. So yun na yung
aming naging breakfast. Although kasi ang ginagawa namin on my previous vlogs kasi, kung mapapansin nyo, pag nagka-camp kami, nakaplano na yung food namin. Kunyari, breakfast, lunch, dinner, meron na kaming pagkain talaga na naka-ready for that in case. Pero minsan kasi ang nangyayari, dahil marami namang more than enough naman yung dala na food na dinadala namin, minsan nangyayari kumain kami ng lunch, minsan may natitira pa, konti na lang niluluto namin ng dinner. So, pero at least may baon kayo para at least may sigurado na, kasi nga nagbabaon tayo kasi pupunta tayo sa isang lugar, hindi naman natin sigurado na 100% may mabibilan. Kunyari, pagpunta natin dito, hindi naman natin alam kung may mabibilan tayo kagad. Hindi natin sigurado na may mabibilan tayong tindahan or parang maliit na talipapa, hindi natin sure. So, dito lang natin malalaman kapag nakarating na. What if wala kang ganito, wala kang ganito? So, ang mangyari, mahirapan kayo kasi kunyari, dumating kayo, magluluto kayo ng ganito, wala kayong mantika. O parang ganon. So, pag nagka-camp kami, kumpleto na yung lahat ng needs namin. Kung bumili man tayo, either bumili tayo ng additional, kunyari mga gulay, pandagdag do sa isasahog mo do sa lulutuin mo, yan. Pero make sure kompleto yung kasi pag kompleto lahat yung needs mo sa camp, mas smooth yung inyong camping experience. Masayang mag-camp na kasi ngayon, hindi na siya before, katulad dati na ang style ng camping kasi may bag ka, may backpack ka, pupunta ka sa isang bundok, magka-camp kayo doon. Iba na ang camping community sa Pilipinas ngayon simula nang nag-pandemic. Kung mapapansin nyo, kita nyo yan, may sarili kaming dalang mesa, may sarili kaming dalang lutuan, and kita nyo pa nga yung solar panel ko sa kabila, may sarili kaming may dala kaming power source. Meron akong dambuhalang power bank na kayang patakbuhin yung aking laptop, tsaka kahit yung small electric fan kaya niyang patakbuhin. So, napakasarap dito mag-breakfast sa ganito kasi most of the time, halos lahat naman tayo lagi na lang nasa bahay, diba? So, yan ang kagandahan sa camp kasi katulad yan, pag nagbe-breakfast kayo, alam mo yun, in just shortest period of time, kasi katulad sa akin, OFW ako, most of the time, kumakain ako sa barko. Meron nga mga oras, mag-isa lang ako kumakain, sa cabin lang ako kumakain. No? Pero dito sa camp, I really enjoy eating in outdoors kasama yung family natin. Siyempre, iba yung perspective mo kapag nandun ka sa trabaho, diba, kasama mo yung mga katrabaho mo o mag-isa ka lang kumakain. Iba yung pakiramdam pag nandun ka sa outdoors, yung perspective mo iba. Parang yung maganda sa tawag dito, yung bang term dyan? Parang sa state of mind mo, parang iba yung nakikita mo, iba yung surroundings mo, and you really enjoy it kasi nga syempre unang-una nasa vacation tayo, kasama natin yung ating mga pamilya. So yan, kain muna kami, tapusin ko lang yung aking sopas, tsaka nakapagkape na rin kasi ako kanina. Yan na yung mga katabi namin sa camp. Pauwi na rin sila. Hindi ko alam kung saan ang destination nila. Ingat na lang mga kamoto. Ingat mga sir, kita kids. Pauwi na sila. Laking bike na yan. Malaking bike yan. Yung isang Vespa eh. Yung maliit. Ayun. Ewan ko lang. Pauwi na yung mga tropa natin. Ganyan yung pormahan namin eh. Interview natin si mama. Ma,
anong experience mo dito sa ano? Anong experience mo nung nakarating tayo dito sa ano, Lake Cabello? Sa lahat ng galing kami ng Tagaytay. Tagaytay. Oo. Hindi ganito malamig. Ah, Oo, sir. Baguio. Malapit lang Baguio. so, sobrang lamig. Tatlong beses na lang. 3 beses ang lamig. Mas malamig pa kila ano, Ate Eloy sa Canada. At ganun din ang lamig nila. Oh, ano doon eh, nag-i-snow din, nag-yelo din ata doon eh. Wow. Pag may snow. Mm. Ano pa ba? Parang Wala na. Japan. Malapit sa Japan. Snow. Kasi pag minsan snow, Amerika. Diba? Mm. Andun ang mga snow. Europe. Ano pa yan? Kamustahin mo sila Ate Eloy, ma, tsaka sila ano, sila Eric, sila Eva. Mamaya. Shout out dito kami sa Lake Cabello. So pupunta kami ron sa hugasan. Papakita ko sa inyo kung ano yung wash area nila, paano maghugas, saan tayo maghugas ng mga pinagkainan. Sa tayo doon. Gamit, meron din siyang ano dito, parang patungan. So, maghugas muna kami. Hindi ko pala siya tutulungan, i-interviewin ko lang. Maghugas muna kami ng pinggan. Sabi naman ko tutuluyan na. Gusto ka maghugas. After namin matapos maghugas, ipapadry namin yung ano, i-dry natin yung ating mga kitchen utensils and some of our dishes, mga plato, baso, para ihanda natin yan para mamaya sa tanghalian. Plano namin magluto ng nilagang baboy. So kung mapapansin nyo, kita nyo yung daanan, paangat. Parang akala mo mababa lang, pero pag tiningnan mo yan sa mata talaga, mata sa mata, ang taas niyan. So from top, doon kami, kita nyo itong parang puno na yan. Diyan ako tumambay kahapon, pababa. Ayan o. Yan yung may inakit namin. Grabe kataas. Malapit na kami. Parang doon na ata yung campsite. Nantayin ko sila. Kasi papakit. So pagbaba mo, ayan, ito yung mga
mga bahay-bahay. Yung bahay-bahay na yan, mga taga dito yan. Almost sila yung parang may-ari nitong campsite na to. And then may mga tindahan dyan. So earlier nakita nyo, nagpunta ako doon sa tindahan. May mga tindahan dyan. No? So ito yung buong vicinity nung yung sa campsite. Yan. Ayan, makikita nyo dyan. Yan. So yung gitna, yan na mismo yung pinaka-lake natin. No? Nung umaga nakita nyo, binidyohan ko yan na yung lake. No? And yun. Yeah. Gandang umaga po. Ayun yung sa DENR. So LGU, dito kayo magpapa-register. Aside sa bayad sa camp, mag-ano kayo sa DNR. So dito tayo magre-register. Saan ka nagbayad? Ay, dito pala kay Ate Jurin. Yan, tandaan yan. Yung bahay na yan, yan yung sa LGU. Yan, mapapansin nyo, dry yung ibang area ng lake kasi hindi masyadong matubig ngayon. Unlike dun sa ibang videos na nakikita ko, puno ng tubig. May mga susunod. So ito yung CR nila. Dalawa. CR din to kuya, di ba? Bali apat. Yan, apat yung CR nila. Ah, okay. So ito yung CR nila kasi hindi ko pa to nasama doon sa video eh. So baka maghanap kayo ng toilet. So, pakita natin. May tubig yan. Oh. Ah, may tubig yan. Dito na yung mga tropa natin, ang mga nakapunta dito. Yung mga tropa natin. May tubig dyan. Dalawa daw yan. And then yung kabila binubuksan daw pagka masyado ng maraming mga guests. Ayan si kuya. Kuya, kamag-anak niya si Ate Jerin o magkapatid kaya? Sabi ko si Ate Jerin. Kasi si Ate Jerin yung nakikita ko sa Facebook eh. Yan. Hindi nakaakyat ba? Bantay ng apo niya. Ayan pala asawa ni Ate Jerin. Etong dito kuya sa ano to? Ito yung pag-anuhan ng wifi. Dito. Yan. Yan si kuya, sila yung namamahala dito sa ano. Kasi ito yung hugasan nila. Yan. Yan yung tangke. Magagawa dito sila dito. Pero important merong water source na makakapaghugas tayo ng mga natin, mga pinagkainan ganyan. Ayan, magagawa daw sila ng parang lababo siguro dito, no? Ayan, gagawa sila. Pero merong water source, makakapaghugas tayo ng pinggan sa mga pupunta. Ay ate, gandang araw. Ito, kapatid ko. Ay, kapatid pala ni kuya. Gandang araw po. Kapatid ko rin. Thank you kuya. Ayan. Kasi magluluto na ako para matapos ko yung video na at least nakita nyo ayan yung CR nila. Meron kayong CR. And then yan, magluluto na kami ng lunch. Magluluto ako ng nilagang baboy. Our hearts beat to the city streets. We began to feel the fire. We rise like tall buildings as the chemicals they take us higher.
night's young and it's just begun. As she puts her hand in